Bago tayo magsimula sa ating mga tatalakayang issue po ng bayan na makakatulong ho sa atin, ito po muna, sana maging inspirasyon po ito sa buhay po natin, no? Oo, kaya sana pakinggan ho natin mabuti itong kwentong ito na very inspiring, partner. I don't know kung narinig na ho na natin ito for the past years. Gusto ko lamang siyang ulitin para malaman talaga natin na kung sino ba talaga ang tunay na kakaibiganin natin. Diba? Ano bang klase ng tao yung kakaibiganin po natin? Alright? Kasi dito sa kwentong ito, partner, merong isang pari na dumadaan lagi sa simbahan in the middle of the day. Diba? Katanghalian, dadaan yung dumadaan lang siya. Eh, siguro siya yung parish priest doon, di ba? Lagi siya nandoon, parang ano lang, titingnan lang yung altar, ganon. At tinitignan kung sino yung mga, sa katanghalian, sino yung mga dumadalaw at nagdarasal. So one day, meron siya nakitang isang mama na nandoon sa gitna ng altar. Diba? Yung mga upuan yan. So, merong gitna yan, yung aisle. So, isang araw, katanghali ang tapat, meron siya nakita na isang mama na nandoon sa gitna ng altar. Okay? Sabi ng pari, sino kaya ito? Sabi niya, kita kasi niya, partner, na yung mama parang madumi. Tapos, balbasarado, hindi nag-aahit. Tapos, makikita mo talaga na yung damit niya ay hindi kaaya-aya. Di ba? So, nakita niya na yung mama ay, ano tawag doon? Yung lumuhod. Lumuhod. Lumuhod yung mama at nagbaw ng kanyang ulo. Then, tayo, alis. Ganon. Ganon lang. Yun nakita niya. Mabilisan. Then, the following day, same time. Same time. Nakita na naman ni Father yung pong mama na yun. Each time na makikita niyang lumuluhod sa bayuko, pero may dala siyang parang lunch box, partner. Ngayon naging suspicious si Father. Sabi niya, hindi kaya ito magnanakaw? Diba? So medyo natakot siya, syempre, diba? Nababalitaan naman natin, minsan ninanakaw pati yung corona ng Mama Mary, kung ano ho yung makikita nilang pwede nilang ibenta. So, nung nakita niyang ganun, partner, hinarang niya. Hinarang niya yung mama. Sabi niya, anong ginagawa mo rito? Sabi niya. Sabi nung mama na medyo may edad na, ay, sorry po, Father, sabi niya. Ako po'y isang factory worker. Sabi niya, lunch break ho namin . Kaya sabi niya, kalahati po ng oras ng break ko, yun po yung oras ng ba't ganun yung sombrero ko, pagdarasal ko. So kalahati, nung isang oras niya, partner, yun yung oras ng pagdarasal niya sa Diyos. Darasal ako para sa aking kalakasan, sa aking kasiglahan, sa pagtatrabaho. Because napakalayo ho kasi nung factory. Sabi niya, medyo malayo. Kaya pag ako po'y lumuluhod at imuyo ko, kinakausap ko po saglit ang Panginoon Diyos. Sabi ng Father, ano naman ang sinasabi mo? Pinagdarasal mo, Sabi niya, ganito lang po. Sabi niya, pumunta lang ho ako dito, Lord, na para sabihin sa iyo, ako po ay tuwan-tuwa nung nakilala kita at naging kaibigan kita. At anong tawag dito? Anong Tagalog nun? Parang pinatawad mo ako sa aking mga kasalanan. Sensya ka na, hindi ako masyadong marunong magdasal. Pero iniisip kita araw-araw, sabi niya. So, Papa Jesus, sabi niya, ito po si Ben. Ben ang pangalan . Just checking in today. Just checking in today. The word is just checking in today. So, narattle si Father, parang ano yun?
Pero sinabi niya kay Ben na okay lang naman yun, Ben, kung hindi ka masyadong marunong talaga magdasal. Sabi niya, pero welcome ka rito para magdasal anytime. Sabi niya, kasi nakilala niya na. So sabi ni Ben, sige po Father, kailangan ko nang umalis. Nang mamadali, partner, kasi baka malate siya. Diba? So, si Father, napanganga. Never sa buhay niya na siya ay lumuhod sa gitna ng altar. Hindi pa niya nagawa yun. Dadaan lang siya, passing by. So, ang ginawa ni Father, tinularan niya si Ben na lumuhod at yumuko sa gitna ng altar. Naramdaman niya pa, partner, yung lamig. Naramdaman niya yung parang yung puso niya ay parang natutunaw, na namumuo yung pagmamahal sa puso niya, na parang doon nakilala niya si Jesus. Nakilala nung pare kung sino talaga ang Panginoong Diyos. At tumulo ang kanyang luha, partner. At inulit niya kung ano yung dasal ni Ben. Na sinabi niya, Lord, dumalaw lang ho ako para sabihin sa iyo na masaya ako sa buhay ko at nakilala kita bilang kaibigan ko at salamat at napatawad mo ko sa aking kasalanan. Hindi man ako magaling sa pagdarasal, pero iniisip kita araw-araw. So, Jesus, sabi niya, ito ako, sabi niya, just checking in today. Inulit niya kung ano yung sinabi ng matandang Ben. Then, isang araw, napansin ni Father na wala si Ben. Oo, hindi nakapunta. Oo. At sa mga nagdaang mga araw pa, hindi niya na nakikita si Ben. So, naano siya? Nagalala si Father, ano nangyari kay Ben? Sabi niya. So, pumunta siya dun sa factory. Nalaman niya na si Ben pala ay nagkasakit. So, dinala sa ospital. Doon naman sa ospital, partner, may mga nag-aalala na wala kasing dumadalaw kay Mang Ben sa ospital. As in, wala. Oo, Wala silang nakikita, wala ni pamilya, wala. Pero, nagtataka sila kung anong dinala ni Ben sa ospital na yon na nakapagbago sa ospital. So, ilang linggo kasi si Ben sa ospital. Pero may mga pagbabago nangyari, partner. Alam mo kung bakit? Saan ka nakakita na may sakit ka na, tumatawa ka pa, nakangiti ka pa, parang sa kanila, contagious yung alam mo yun, yung sitwasyon, yung ginagawa ni Ben na nakangiti, palabiro, tapos masayang-masaya siya. So, isa yun sa mga nagbago doon sa even yung mga sa ward. Yung mga tao doon. Even yung pinaka-head nurse doon, hindi niya maintindihan. Bakit na may sakit ka na, masaya ka pa. Wala nang dumadalaw sa'yo, nagbibigay ng rosas, pagkain, anything. Wala talaga. Diba? So, nung pumunta si Father at kinausap si Ben, tinanong niya yung nurse, wala bang mga kaibigan kayo nakikita na dumadalaw dito kay Mang Ben? Sabi nung nurse, wala ho nga kahit kaibigan eh. At parang wala ho siyang matatakbuhan. Parang ganun. Pero, nung tinignan ni Father si Ben, nakangiti nga. At parang tuwan-tuwa pa. Sabi niya, Mang Ben, sabi niya, ano ba? Ano bang, wala bang dumadalaw sa iyo rito na kapamilya mo, kaibigan mo man lang? Kasi wala raw silang nakikita for the past weeks eh. Sabi niya, mali yung nurse. Sabi ni Mang Ben. Hindi niya kasi alam. Nandito siya paminsan-minsan. Yung may bisita akong pumupunta rito, sabi niya. Hindi lang alam nung nurse na tuwing tanghali, may bumibisita sa akin dito na kaibigan ko. Umuupo dyan sa tabi mo. Dyan mismo sa inuupuan mo. Umuupo dyan. Kinukuha nga niya yung kamay ko eh. At sinasabi niya sa akin, sabi niya, Ben, ito pa ang sabi nung kaibigan ko eh. Sabi niya, Ben, dinalaw kita ha.
Ako'y tuwang-tuwa ako, sabi niya, na nakilala kita bilang kaibigan. At natutuwa ako at gusto kong sabihin sa iyo na pinatawad na kita sa iyong mga kasalanan. Araw-araw kitang iniisip. At tuwang-tuwa ako pag naririnig kitang magdasal sa akin. So Ben, sabi niya, this is Jesus checking in today. Anong sa inyo? Nakaka-touch na. Oo. Dumalaw si Jesus sa kanya, mga kaibigan. Hindi nakikita ng tao, pero nagpapasaya kay Ben yung pagdalaw ni Jesus tuwing tanghali sa ospital na hindi nakikita ho ng tao. Correct. Di ba? At napakaganda yung sinabi ng Panginoong Diyos na, nandito ako, dinalaw kita, tuwan-tuwa ako, nakita kitang muli, tuwan-tuwa ako at naging kaibigan kita, and pinapatawad na kita sa iyong mga kasalanan. Araw-araw kitang iniisip, lagi kitang iniisip, at gustong-gusto ko, mahal na mahal ko kapag ikaw ay nagdarasal, Ben. Diba? So, Ben, si Jesus ito, just checking in today. Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your heart. Mga kaibigan, sana maging inspirasyon po sa atin ito na maging ang Panginoong Diyos, pwede ho nating maging kaibigan. Diba? Ano po, mga kaibigan siya? Kumbaga, maaasahan all the time. Diba? Nandyan po siya, hindi niya tayo pababayaan. Kung tayo po naman ay talagang ituturing natin po siyang kaibigan. Tama? Tama. Sabi nga po, Jesus said, if you are ashamed of me, I will be ashamed of you before my Father. Maraming pagsubok sa buhay, mga kanyusik, na dumarating ho sa atin, hindi ho natin maiwasan. Pero wag sana ninyong ikagalit sa Panginoong Diyos yun, kay Jesus, kung bakit dumarating sa atin. Sometimes, the Lord takes away to teach us to surrender. Pangalawa, sometimes He allows heartbreak so that He can heal us. Amen? And sometimes He doesn't give the answer right away sa mga tanong natin so that we learn to trust Him. Amen? And sometimes He reminds us how weak we are so that we remember how strong He is. There is a loving purpose, mga kaibigan, in everything He does. Kung naniniwala ho kayo. Diba? Sana ganun tayo kay Ben, partner, na we find time to pray. We find time to talk to Jesus, even if we're not that good as, the leaders sa mga church, mga magagaling magdasal, na pag nagsalita, very, what do you call this, fluent, tuloy-tuloy, napakagagaling nila kung sinasabi nila. Hindi yun ang basihan, mga kaibigan. Ang pagdarasal po kasi ng tao sa Panginoon Diyos, nanggagaling dapat sa puso, hindi lang sa bibig. Diba? Na kahit hindi ka marunong talaga na magdasal na fluent sa pagdarasal, pero kung alam ng Diyos na nanggagaling sa puso mo yung dinarasal mo. Diba? Pinapakinggan niya ho tayo. Diba? Kahit sabi mo na, Lord, pasensya ka na kasi ganito nangyari sa akin. Sana patawarin mo ako. Pero inaalala kita lagi na alam ko nandiyan ka sa tabi ko, ano man ang mangyari sa akin, nandiyan ka at hindi mo ako pababayaan. Parang ano ba? Parang nakikipagkwentuhan ka lang. Nakikipagkwentuhan ka lang sa kanya na, Lord, samahan ng loob ko kasi ganito, ganyan, pero naniniwala ako sa iyo na hindi mo ako pababayaan. Parang ganon, tutulungan mo ko at yung pamilya ko, mapapakain ko sa araw-araw. Mga ganon ba, partner? Totoo. Hindi ba prayer yon? Prayer yun. Diba? Oo. Na Lord, bahala ka na ngayong umaga kasi magpo-programa kami. Wala akong maisip na i-share sa kanila prayer yun, di ba? And then bibigyan kanya ngayon ng wisdom. Amen? Even din sa workplace po natin, even sa bahay po ganun, di ba? So kaibiganin po natin siya, magkape tayo araw-araw. Kausapin po ang Panginoon everyday. Para? Everyday, okay. Ba't sinabi ko para? Adjust lang ka doon para. Sorry, daano lang ako, partner. Dadulas lang. Para po, maging close tayo sa kanya. Correct. Dapat everyday ganun. Sana maging katulad po tayo ni Mang Ben na hindi siya nakakalimot. At binibigyan niya talaga ng panahon ang Panginoong Diyos na makausap niya. Kumbaga, hindi siya nakakalimot. Imagine nyo, kahit gaano kalayo, lalakarin niya, pupuntahan niya para lamang makausap niya ang Panginoon Diyos. At alam niya, yung place na yon is safe siya to talk with God. Amen? Amen. One of the safest place, partner, to talk with God is church. Although,
wala naman po talagang relihiyon na magsasabing, ito ang relihiyon lang ng Diyos. Hindi ho. Hindi ho ganun eh. Wala namang relihiyon ng Panginoon Diyos eh. Tayo lang naman ang gumawa ng ating sariling relihiyon, ang ating simbahan, na kung saan natin makakausap ang Panginoon. Amen? Amen. Ngayon, nasa sa atin naman at isa lang naman ang pinapaniwalaan natin, which is of course ang Panginoon Diyos na lumikha sa atin, si Jesus na sinabi po niya na siya ang tanging daan. 'Di ba? I am the way, the truth. 'Di ba? Sinabi na po niya yun eh. Hindi ka basta-basta makakadiretso sa Ama sa Langit na hindi dumadaan sa Kanya. Amen? Kaya kaibiganin natin siya, partner. Alam mo na, mula ngayon, sinong una muna natin kaibigan? Si Jesus. Wag ako, partner ha. Si Jesus muna. Dapat second na lang tayo. Oh, yes. So first things first, ang una nating kakaibiganin, hindi yung kapitbahay mo, dahil chismis ka niyan. Yung mga sinishare mong secret, Hindi si chismis niya Marce. din. Hindi si Marce, hindi si Leon, hindi si Christine. Dahil yung mga yan, sisirain niya ng buhay mo pag hindi na kayo nagkakasundo. Kaya ang unang-una mong kakaibiganin, partner, is none other than Jesus. Okay?